Mga kapatid, may tanong ako sa iyo ngayong araw na ito. Balang araw, kapag natapos na ang lahat, trabaho, negosyo, tagumpay, pagod at pagsubok, tapos makakaharap mo na ang Diyos, ano ang gusto mong marinig mula sa Kanya? At kung may pagkakataong kang panoorin ang buong buhay mo mula simula hanggang wakas, matutuwa ka ba sa bunga ng buhay na iyon? Alam mo si Pastor Jimmy Warren ay hindi kilala ng buong mundo. Hindi siya sumikat, hindi siya nagkaroon ng bestseller na libro, pero isa siyang lingkod ng Diyos. Siya ang tatay ni Pastor Rick Warren, ang sumulat ng The Purpose-Driven Life. Nang malapit na siyang mamatay dahil sa cancer, hindi niya pinag-usapan ang mga librong nabasa niya, hindi nila pinag-usapan ang pelikulang napanood niya o kahit ang karanasan niya sa digmaan. Pero alam mo kung ano laman ng puso niya? Mga churches, mga kaluluwa, mga buhay na maliligtas. Araw-araw sa kanyang huling linggo, kinukwento niya ang mga churches na tinulungan niyang itayo. Mga proyekto, misyon, mga alaala, ang lahat ng ito ay para sa gawain ng Panginoon. Isang gabi bago siya pumanaw, nasa kwarto niya sina Rick at ang asawa nitong si Kay at pamangkin nila. Biglang naging balisa si Pastor Jimmy. Pilit bumabangon kahit sobrang hina na niya. Sinabi ni Kay, "Jimmy, hindi ka pwedeng bumangon, mamamatay ka na. Sabihin mo na lang sa amin kung anong kailangan mo." At sa gitna ng kahinaan, ito yung paulit-ulit niyang sinabi. Sabi niya, "I've got to save one more for Jesus. One more for Jesus. One more for Jesus." Buong oras, halos 100 ulit niya itong inulit habang nakahiga sa kama. One more for Jesus. One more for Jesus. Habang pinagmamasdan ito ni Rick na may luha sa mata, tahimik siyang nagpasalamat sa Diyos sa pamana ng pananampalataya ng kanyang ama sa kanya. Maya-maya, iniligay ni Pastor Jimmy yung kanyang payat at nanginginig na kamay sa ulo ng kanyang anak. Para bang binabasbasan siya ng isang banal na habilin. Sabi niya, "Reach one more for Jesus." At doon naliwanagan si Rick na ano man ang mangyari sa buhay niya, yun ang layunin niya habang siya'y nabubuhay. Mga kapatid, kung iniisip nyo kung bakit mahalaga ang series natin ngayon, Made for More, ito yung dahilan. Hindi tayo nilikha para lang mabuhay ng komportable. Hindi tayo tinawag para lang mabuhay ng tahimik, walang saysay o paulit-ulit. No. You were made for more. You were made to live a fruitful life. Ang buhay na pagtinignan ng Diyos, makikita niyang ginamit mo ang talento mo, ang oras mo, ang kwento mo para sa Kanya. At ang mensahe natin ngayong araw na ito ay, make your life fruitful. Tapusin mo ang mensahe na ito dahil ito ang pwedeng magbago ng direksyon ng buong buhay mo. Magandang araw muli mga ka-Wotji. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Sumali ka din every Monday sa ating D-Group Leaders Training. Panahon na para humakbang ka ng pagsunod sa panawagan ng Diyos sa iyo. Mag-register ka lang sa link na naroon dyan sa description. Okay, so paano ba tayo magkakaroon ng fruitful life? Yung bunga na hindi temporary, kundi ang bunga ay pang-eternity. Una, manage what you have been given. Pangalawa, be prepared to present your harvest. At pangatlo, live for the Master's reward. So pag-usapan natin, una, manage what you have been given. Matthew 25:14-15, ang paghahari ng Diyos
ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang kayamanan. Binigyan niya ang isa ng 5 talentong pilak, ang isa na may 2, at ang isa pa'y 1. Bawat isa'y ayon sa kakayahan niya. Pagkatapos siya'y umalis. Mga kapatid, pansinin natin agad ang unang linya. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Ang maglalakbay ay ang Diyos at ang mga alipin ay tayong mga tao. Ito ay isang matinding paalala na ang buhay natin dito sa mundo ay hindi permanente. Ang Diyos na siyang hari ay pansamantalang umalis. At kung siya ay pansamantalang umalis, syempre babalik din siya. Pero habang wala pa siya, tayo ang pinagkatiwalaan niya magpatuloy ng kanyang ginagawa. Ang misyon niya na iligtas sa mga naliligaw ay tuloy pa din kahit umalis siya kasi tayo ang pinagkatiwalaan na magpatuloy nito. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng Diyos ay parang isang kumpanya o isang organisasyon dito sa lupa, kundi isang taong naglalakbay. May direction, may purpose, may accountability at may iniwang responsibility sa kanyang mga alipin. Kaya kung ang Diyos ay umalis pansamantala at iniwan sa atin ang kanyang kayamanan, ang ibig sabihin nito, tayo ay may pananagutan. Tayo ay may responsibilidad. At pansinin ninyo, kung gaano kalaki ang halaga ng ipinagkatiwala ng master sa bawat lingkod. Yung binigyan ng 5 talento, halos katumbas ito ng 75 years ng sahod. Yung binigyan ng 2 talento, may hawak siyang 30 years na kita. At kahit yung isa lang ang natanggap, katumbas pa rin yun ng 15 years na pagtatrabaho. Napakalaking pera nito, napakalaking kayamanan, napakalaking responsibilidad. Ibig sabihin, kapatid, hindi basta-basta ang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Kahit pa mukhang isa lang yan ang nasa kamay mo, napakahalaga pa rin yan sa mata ng Diyos. Kaya huwag mong maliitin ang iniatang sayo. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan ayon sa kakayahan natin. At ang lahat ay inaasahang maging tapat. Kaya tingnan mo, sa Matthew 25:16-17, siya na nakatanggap ng 5 talento ay nangalakal at tumubo ng 5 pang talento. Gayon din ang nakatanggap ng 2 talento. Siya ay tumubo ng 2 pa. Yung una at pangalawang alipin sa kwento ay hindi na nagpatumpik-tumpik, agad silang kumilos. Hindi sila nagtanong ng, sure ba to? Ako ba talaga? Ang laking pera nito. Bakit kaya hindi siya nagpatumpik-tumpik? Kasi alam niya na ito ay once in a lifetime opportunity ng buhay niya. Kaibigan, kung ikaw ang binigyan ng ganitong klaseng opportunity, anong gagawin mo? Kapag may tumawag sa iyo at sinabing, tanggap ka na bilang team leader sa isang malaking kumpanya sa Canada. Lahat sagot na. Alam mo, hindi mo natatanungin kung may iba pang applicant. Baka nagkamali lang, baka hindi ako. Hindi, sasabihin mo agad, kailan po yung alis? O kaya kapag tumawag ang UP o Ateneo at sinabing bibigyan ka ng full scholar, libre, pati dorm, hindi mo natatanungin kung totoo ba ito? No, sasabihin mo agad, thank you Lord, at mag-e-empake ka na. Alam mo, ganyan din ng Diyos na nagbibigay ng opportunity. Kapag pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng talento, oras, kapag pinagkatiwalaan ka niya ng pamilya, trabaho o calling, hindi mo ito pinagdududahan, kundi ituturing mo itong privilege. Thank you, Lord. Gamitin mo kung anumang mayroon ako. Opportunity ko na ito para makapagbigay ng glory sa iyo ang buhay ko. Kaibigan, bagamat ang kwento sa Mateo 25 ay isang talinhaga, ay mayroon itong mas malalim na ibig sabihin. Ang salapi o talentong ipinagkatiwala sa kanila ay hindi lang literal na pera. May mas malalim itong representation. Unawain natin ito. Sa halip na salitang talento, isipin mo na ang ibinigay sa iyo ng Diyos ay ang buhay mo, ang isipan mo, ang abilidad mo, ang spiritual gifts mo, katawan mo, pera mo, at ang kalooban mo. Makinig ang mabuti, kaibigan. Tulad ng mga lingkod sa kwento, binigyan tayo ng Diyos ng isang pagkakataon na hindi natin dapat palampasin. Ang pagkakataong mabuhay para sa Diyos. Binigyan niya tayo ng opportunity para magkaroon ng meaningful at mabungang buhay. Ang dami niyang inaalok sa atin upang maging fruitful ang ating buhay. Halimbawa, inaalok niya sa atin na gawin kang bagong nilalang at alisin niya ang luma mong pagkatao.
Nais niyang linisin ang iyong nakaraan at patawarin ang iyong kasalanan. Grabe, ang hirap tanggihan ng ganitong offer. Marahil hindi ka maka-move on sa nagdaang chapter ng buhay mo, pero ito ang Diyos. Nag-o-offer sa iyo na patatawarin ang lahat ng kasalanan at bibigyan ka ng bagong simula. Kukupkupin ka bilang anak sa kanyang pamilya, isasama ka sa isang kaharian na walang hanggan, ilalagay ang kanyang espiritu sa iyong puso, bibigyan ka ng walang limitasyong access sa kanyang trono, sasamahan ka palagi hanggang sa wakas ng panahon, gagabayan ka kapag kailangan mo ng karunungan, palalakasin ka kapag nanghihina ka, bubuhatin ka kapag nadapa ka, ihahanda ka sa bawat mabuting gawa sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. Grabe, kaibigan, kung sawa ka na sa buhay na walang purpose, walang joy, walang peace, ito ang offer ng Diyos once in a lifetime. Gaya ng mga alipin na binigyan ng pagkakataon sa buhay. Kaibigan, huwag kang magdalawang isip. Kumilos ka at pamahalaan mo ang mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Ipagpasalamat mo ito sa Kanya. Tanggapin mo ito ng walang pag-aalinlangan at sabihin mo, Lord, ang lahat ng sa akin ay para sa iyong kaluguran. Narealize ko, gusto makipag-partner sa atin ng Diyos sa buhay na ito. At yung mga taong nakakaintindi kung gaano ka-grand o kalaki ang alok na ito ng Diyos sa atin, ay sila yung agad-agad na tumutugon. Sila yung nagpapakamatay na ialay ang sarili nila sa Diyos. Hindi sila nag-alinlangan, hindi na nila pinalampas ang pagkakataon. Pero alam mo kung ano nakakatakot? Yung Diyos na sobrang laki, sobrang dakila, at sobrang mapagmahal, ay hindi mo pinansin. Yung alok ng Diyos na buhay, kapatawaran, layunin, at walang hanggang relasyon sa Kanya, ay hindi mo pinahalagahan. Gaya ng isang alipin na hindi din pinahalagahan ang pinagkatiwala sa Kanya. Tuloy natin sa Matthew 25:18. Ngunit siya na nakatanggap ng isang talento ay umalis. Siya ay naghukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Ano daw ang ginawa ng pangatlong servant sa talento na binigay sa kanya? Sa halip na gamitin at palaguin, ay itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Nakakalungkot. Pero maraming tao ang tingin sa Diyos, naku, napakaliit. Hindi siya worth it paglingkuran. Hindi siya worth it pagpaguran. Hindi siya worth it bigyan ng oras, talento o pera. Kaya maraming tao tinatago lang ang mga binibigay sa kanila ng Diyos at hindi ito ginagamit para sa kanyang kaharian. Nakakalungkot kasi darating ang araw ng pagsusulit at maririnig mo mula sa Diyos na sasabihin niya, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Kaibigan, ito ay hindi simpleng desisyon. Kapag tinanggihan mo ang alok ng Diyos sa iyo ngayon, pwedeng mawala sa iyo ang lahat ng inaalok niya. Hindi lang ito tungkol sa na mismong opportunity. Ito ay tungkol sa na mismong relationship sa Kanya. Mahal na mahal ka niya at maganda ang plano niya sa iyo, pero mamimiss mo ang relasyon sa Kanya, ang layunin niya para sa iyo at ang mismong kaligtasan kung ipagwawalang bahala mo ang panawagan niya sa iyo. Kaya kaibigan, habang may pagkakataon pa, habang binubuksan pa ng Diyos ang pinto, tugunan mo ang panawagan niya sa iyo. Huwag mo siyang i-ignore. Huwag mo sabihin bukas na lang. Dahil sa bawat araw na lumilipas na hindi mo siya pinapansin, isang araw na tinatalikuran mo ang pinaka-importanting offer niya para sa buhay mo. Kaibigan, huwag mo isipin na dahil mukhang successful ka, hindi mo na kailangan ng Diyos. Mali yan. Hindi totoo na okay ang buhay kapag malayo ka sa Diyos. No, walang taong hiwalay sa Diyos ang tapat na makakapagsabi na sobrang satisfied ako sa buhay ko, fulfilled ako, na-accomplish ko na ang lahat. Wala. Tingnan mo yung kasaysayan. Si Alexander the Great, halos 20 major territories ang sinakop niya sa 3 kontinente. Pero umiyak pa rin dahil ang mga tauhan niya ay sobrang pagod na at hindi na kayang sakupin pa ang mas maraming lugar sa India. Si Hugo Grotius, itinuturing na ama ng international law sa kanyang huling hininga. Alam mo, sabi niya, I have accomplished nothing worthwhile in my life. Si John Quincy Adams, dating presidente ng Amerika, nagsulat sa diary niya, my life has been spent in vain and idle aspirations and in ceaseless rejected prayers that something would be the result of my existence beneficial to my species. Bagamat siya ay naging presidente, sabi niya, ang buhay niya ay puno ng regret. Si Robert Louis Stevenson, kilalang manunulat, isinulat sa kanyang epitaph, alam mo kung ano?
Here lies one who meant well, who tried a little and failed much. At si Cecil Rhodes, isang empire builder, bago mamatay sinabi, ang dami ko pang gustong gawin pero ang konti lang na natapos ko. Anong sinasabi nito sa atin? Kahit gaano karami ang kayamanan mo, career mo, o tagumpay mo, kung hindi mo ginagamit para sa Diyos, mabibigo ka pa rin sa huli. Bakit? Kasi hindi ito tungkol sa dami ng meron ka, kundi kung paano mo ito ginagamit. Hindi masama ang kung anumang meron ka ngayon, pero ang tanong, paano mo ginagamit yung meron ka? Ginagamit mo ba ito para sa Diyos? Kaibigan, lahat ng meron ka ay pinagkatiwala lang. At kung gusto mo maging fruitful ang buhay mo, manage what you have been given. Hindi para sa sarili, kundi para sa Diyos. Pagplanuhan mo ito, kung paano mo gagamitin para sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi lahat ng mayroon tayo ay sa Diyos. Gaya ng mga servants, maaaring tayo ang may hawak, pero hindi tayo may-ari. Ang tungkulin ng alipin ay i-manage ng tapat ang ipinagkatiwala sa kanila. Ganon din tayo. Lahat ng meron tayo, oras, pera, talento, katawan, karunungan, pati nga buhay natin, ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Sabi sa awit 24:1, ang buong daigdig at ang lahat ay naririto ay pag-aari ni Yahweh. Sabi rin sa Haggai 2:8, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Kaya kaibigan, bilang mga katiwala, kailangan nating maging responsible, maging tapat, maging accountable, at higit sa lahat, maging bukas palad sa kung anong meron tayo dahil hindi ito sa atin, kundi para sa Diyos. May kwento si Dr. Town sa kanyang Bible class. At ito ro yung pinaka-popular na lesson sa lahat ng tinuturo niya. Ang pamagat ay, Who owns your French fries? Ang kwento ay tungkol sa isang tatay na bumili ng French fries para sa anak niya. Tuwan-tuwa yung bata. At gaya ng kahit sinong ama, kinuha ng tatay ang isang piraso para tikman. Pero alam mo anong ginawa ng bata? Pinalo ang kamay ng tatay at sinabing, Don't touch my French fries. Nagulat ang ama. Ang nasa isip niya, anak, ako bumili niyan. Sa akin yan galing. Lahat ng hawak mo ay ako ang nagbigay. Isa lang naman ang hinihingi ko. Alam mo, pwede sana siyang magalit at sabihin, hindi na kita bibilhan ulit para matuto ka. O kaya ilubog na lang yung anak niya sa French fries para lang ipakitang siya ang tunay na may-ari. Ganon din ang Diyos, kaibigan. Binigyan niya tayo ng pera, talento, oras at iba't ibang resources. At kapag humingi siya ng kaunti, isang bahagi lang, minsan ang tugon natin, parang sinasampal natin yung kamay ng Diyos at sinasabing, akin to Lord, wag mo nang pakialaman. Pero ang totoo, ang lahat ng nasa atin, pag-aari ng Diyos. Tayo lang ang tagapamahala. Kaya kung gusto mo maging fruitful ang iyong buhay, manage what you have been given. Pamahalaan mo ito at hindi aangkinin. Pamahalaan mo ito mabuti para magamit ito para sa purpose ng Diyos. Ine-expect ng Diyos na i-manage natin ang ating oras, talento, katawan, patotoo, mga experiences natin, mga kayamanan natin, at ang lahat ng bahagi ng buhay natin para sa Kanyang glory. So, paano ba tayo magkakaroon ng fruitful life? Una, manage what you have been given. At pangalawa, be prepared to present your harvest. Paghandaan mo na iulat sa Diyos ang pagpaparami mo sa pinagkatiwala niya sa iyo. Matthew 25:19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang amo ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Ito yung katotohanan, kaibigan. Babalik ang Panginoong Yesus at ipagsusulit natin sa Kanya ang anumang pinagkatiwala niya sa atin. Kaya nga, marapat lang na hindi lang natin pamahalaan na mabuti ang pinagkatiwala sa atin, kundi kailangan nating paghandaan pa ang darating na pagsusulit. Susuriin mo ang iyong buhay, Lord. Hinayaan ko bang gamitin mo ang lahat ng meron ako para sa iyong kaharian? Kaibigan, babalik ang Panginoon at magsusulit tayo sa Kanya. Sabi sa talata ay, bumalik ang amo para magsulit at ito ang tila nakalimutan ng lingkod na binigyan ng isang talento. O sadyang hindi niya yata pinag-isipan ng seryoso. Alam mo, nakakagulat kasi yung may isang talento, siya pa yung nagtago nito. Siguro inisip niya, isang talento lang naman to, wala namang saysay to. Kahit pa nga ang halaga nito, katumbas ng 15 years na sahod.
Naku, baka inisip niya, sana ako na lang yung may 2 o 5 talento. Baka nagkumpara pa siya. At yan ang trap na kung saan ay marami sa atin ang nahuhulog. Yung kaka-compare natin sa ibang tao, sa itsura nila, sa buhay nila, sa trabaho nila, sa pamilya, sa ministry, sa bahay, sa katawan nila, sa kotse nila, o kahit sa tagumpay nila. Pero kapatid, makinig ka. Kapag ginugol mo ang buong buhay mo, kakaisip sa mga bagay na wala ka, mamimiss mo ang purpose ng Diyos sa kung anong meron ka na ngayon. Tandaan mo ito, hindi ka papanagutin ng Diyos sa buhay ng ibang tao. Hindi kanya tatanungin, bakit hindi mo ginamit ang talento ni nanay mo o tatay mo o ng pastor mo? Hindi. Kasi tatanungin kanya ng diretso, anak, anong ginawa mo sa binigay ko sa'yo? Dahil darating ang araw, kapatid, siya ay babalik at hihingi siya ng ulat. Hindi tungkol sa dami ng followers mo, hindi tungkol sa career mo, kundi tungkol sa kung paano mo ginamit ang pinagkatiwala niya. Kaya nga, make your life fruitful. Paano? Be prepared to present your harvest. Kaibigan, naghukay ka ba sa lupa at tinago mo lang ang iyong mga talento? O kaya baka nakaupo ka lang, hindi gumagalaw, hindi ginagamit ang buhay mo dahil kinukumpara mo ang buhay mo sa buhay ng iba. At ang pakiramdam mo, parang nadaya yata ako Bakit ganun lang ang binigay sa akin ng Diyos? Makinig ka, kaibigan. Kailangan nating mag-mature. Dapat tayong makarating sa point ng buhay natin na sasabihin natin, itong buhay na ibinigay ng Diyos sa akin, papanagutan ko ito sa Kanya. Ipagpapasalamat ko ito at gagamitin ko ito para sa Kanya. Kaibigan, baka sinusubukan mo isabuhay ang buhay ng iba. Kaya parang may kulang, parang may emptiness. Sa totoo lang, hindi ka kulang, hindi ka salat. Pinuspos ka na ng Diyos para tuparin mo ang iyong layunin. Babalik ang Panginoon at pagbalik niya, lahat ay mananagot. Hindi lang ang CEO, hindi lang ang presidente, hindi lang ang artista, ang tatay, ang nanay, ang mayaman, ang mahirap, ang kabataan, ang matanda. Ako at ikaw, tayong lahat. At sa araw na yon, hindi niya tatanungin ng boss mo, asawa mo, magulang mo, anak mo, o kaibigan mo. Ikaw mismo ang hahanapin niya. At ang tanong niya, anak, anong ginawa mo sa buhay na binigay ko sa'yo? Tuloy natin yung pagbasa sa Mateo 25:20-25. Dumating ang nakatanggap ng 5 talento at nagdala siya ng 5 pang talento. Sinabi niya, Panginoon, ipinagkatiwala mo sa akin ng 5 talento. Narito, bukod dito, tumubo pa ako ng 5. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Dumating din ang nakatanggap ng 2 talento. Sinabi niya, ipinagkatiwala mo sa akin ng 2 talento. Tingnan mo, bukod dito ay tumubo pa ako ng 2. Sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Napansin mo ba? Magkaiba ang resulta. Ang isa ay 5 ang nadagdag. Ang pangalawa ay 2 lang. Pero pareho ang sinabi ng amo. Hindi sinabi ng amo sa may 2. Bakit 2 lang? Bakit hindi 5 gaya ng kasama mo? Hindi. Kundi parehong papuri, parehong gantimpala, parehong kagalakan. Anong punto rito? Hindi hinahanap ng Diyos na mabuhay ka sa buhay ng ibang tao. Hinahanap niya na maging tapat ka lang sa buhay na binigay niya sa iyo. Kapatid, di mo kailangang kopyahin ng buhay ng katabi mo. Hindi mo kailangang pantayan ng galing ng iba. Ang mahalaga sa Diyos ay ito, ginawa mo ba ang kaya mong gawin gamit ang ipinagkatiwala ko sa iyo? Kaya kaibigan, make your life fruitful. Huwag mo sayangin ang buhay mo, kakakumpara sa iba. Ihanda mo sarili mo dahil darating ang araw ng pagbabalik. Sabi ni Zig Ziglar, you are the only person on earth who can use your ability. Tuloy tayo sa Matthew 25:24-25. Dumating din ang tumanggap ng 1 talento. Sinabi niya, Panginoon, kilala ko po kayong mahigpit na tao. Umaani kayo sa hindi nyo inihasik at nagtitipon sa hindi nyo ikinalat. Natakot po ako kaya't itinago ko sa lupa ang inyong talento. Heto na po ang sa inyo. Kaibigan, napansin mo ba?
Kung gaano karaming palusot ang meron sa mga taong nakaupo lang at ayaw kumilos, parang laging may sinisisi. Ibang tao, sitwasyon, o kahit ang Diyos mismo sinisisi. Bakit? Para lang iwasan ang responsibility. Hindi nag-alarm yung cellphone ko eh. Naiinis ako sa asawa ko kaya hindi na ako makapaglingkod kay Lord. Sobrang busy ako. Wala talaga akong nakuha na break sa buhay ko. Puro kamalasan. Kaya hindi ako malapit sa Diyos eh. Alam mo, ganyan din ang ginawa ng lingkod na may isang talento. Imbis na umako ng pananagutan na may problema siya sa pagsunod, may problema siya sa pagtitiwala at kasipagan, sinisi pa ang amo. Parang sinasabi niya, kung hindi ka sana ganun, baka may nagawa ako. Takot kasi ako eh, kaya wala akong ginawa. Kaya ako nananatili sa upuan, kaya ako nilibing yung talento ko. Kasalanan mo kasi. Alam mo, yung iba sasabihin nila, kaya umalis ako sa church, kasi ganito yung pastor ko, kasi ganito. Alam mo, hindi yan papakinggan ng Diyos. Pero alam mo kung anong hindi sinabi ng amo, hindi niya sinabi, oo nga, baka dapat naging mas malinaw ako, sorry ha. Baka hindi mo lang ako naintindihan. Hindi naman talaga mahalaga kung ginamit mo o hindi, ang regalo ko sa'yo. Ang gusto ko lang talaga ay maging komportable ka sa buhay, pain-free, at may maginhawang upuan para masarap tumambay. No, hindi yun ang sinabi. At hindi yun ang iniisip ng Diyos. Kapatid, ang Diyos ay hindi interesado sa comfort chair Christianity. Ang gusto niya ay isang fruitful life. Tandaan mo ito. Pag dumating ang araw ng pagsusulit, ang Diyos ay hindi makikinig sa palusot. Hahanapin niya kung anong ginawa mo sa pinagkatiwala niya sa iyo. Makinig ka, kapatid. Mahalagang malinaw ito sa atin kasi minsan mali ang pagkaunawa natin sa grace ng Diyos. Iniisip natin na ang layunin ng Diyos, bigyan tayo ng maginhawa, malambot at komportableng upuan sa buhay. Pero kaibigan, hindi yan ang purpose ng Diyos. Tandaan natin ito. Ang Panginoon na nagbigay ng kaloob ay siya ring Panginoon, ang maniningil at magsusulit balang araw. Kaya nga, tingnan mo kung anong reaction ng amo sa alipin. Sabi sa Matthew 25:26-29, sumagot ang kanyang Panginoon, ikaw ay masama at tamad na alipin. Nalalaman mo na ako ay umaani sa hindi ko inihasik at nagtitipon sa hindi ko kinalat. Nararapat sana na nilagay mo ang aking salapi sa mga mamamalit ng salapi. At sa aking pagdating ay tatanggapin ko ang aking salapi na may tubo. Kunin nga sa kanya ang talento at ibigay sa kanya na may 10 talento. Ito'y sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay tatanggap ng sagana. Ngunit sa kanya na wala, maging ang nasa kanya ay kukunin sa kanya. Kaibigan, ang bawat isa sa atin ay mananagot sa sarili nating buhay. Sa kwento, lahat ay pinatawag ng amo at pinagsulit. Ganon din ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Hindi siya babalik at matutuwa para sa mga average lang. Hindi siya babalik at matutuwa para sa mga medyo nagkulang lang ng konti. Okay na to, at least uma-attend ako ng church. Okay na to, kahit wala akong ministry, basta mabait naman ako. Hindi ko na kailangan pagbutihin pa, saved naman ako. Ibigan, hindi ito yung klaseng pananampalataya na gusto ng Diyos. Hindi sapat na present ka lang. Ang hinahanap niya ay tapat at mabungang pamumuhay o fruitful life. Yung binigay ang buong buhay niya sa Diyos. Ang ibig sabihin ng average ay yung taong walang pakialam kung lumago ba siya o hindi. Yung kontento na sa minimum effort para lang masabing Kristiyano siya. Pero wala namang epekto sa ibang tao ang buhay niya. Kaya sabi sa susunod na talata, Verse 30, ang walang silbing alipin ay tatapon sa kadiliman sa labas. Doon ay may pananangis at pagngangalit ng mga ngipin. Kaibigan, hindi ibig sabihin nito na maliligtas tayo dahil sa gawa. Totoo, maliligtas tayo sa biyaya o grace sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pero ang totoong pananampalataya na iyon ay magbubunga sa atin ng kasabikan na gumawa sa kaharian ng Diyos. Kaibigan, hindi hinatulan ang taong may isang talento dahil gumawa siya ng krimen, kundi hinatulan siya dahil wala siyang ginawa. Hindi siya nagnakaw, hindi siya nandaya sa tax, hindi siya naging immoral, pero ang masakit nito, hindi siya nanampalataya. Inilibing niya lang yung talento niya. Tumambay siya, nanatili siya sa upuan, at sinayang niya ang buhay na meron siya. Sabi nga ni Max Depre sa kanyang aklat na The Art of Leadership, ang ginawa ng ikatlong lingkod ay tinatawag na the sin of unrealized potential.
Ito ang kusang loob na pagtangging gamitin ang mga kaloob at buhay na binigay ng Diyos. Ito ay matigas na pasya na piliin ang buhay sa upuan, imbis na sa isang buhay na para sa Diyos. Kaibigan, be fruitful. Be prepared to present your harvest. May isang hari na naghahanap ng tapat na tagapaglingkod. Dalawa ang pinili niya at pareho niyang binigyan ng sahod. Ang utos, punuin daw nila ng tubig ang isang basket gamit ang balon sa malapit. Sinabi niya na babalik siya sa hapon para tignan ang kanilang trabaho. Matapos magbuhos ng 1 o 2 timba, sinabi ng isang lalaki, "Anong silbi ng ginagawa natin? Wala namang saysay ito. Habang binubuhos natin ang tubig, lumalabas lang sa gilid ng basket." Sumagot ang isa, "Pero may sahod naman tayo, di ba? Kung para saan ito, hindi na natin yung problema. Ang mahalaga, sumusunod tayo." Ang ating hari ay matalino. Siguradong may dahilan siya na hindi pa natin nauunawaan. Ang unang lalaki ay nagalit at nagsabing, "Hindi ko na gagawin to. Kalokohan tong trabaho na to." Inihagis niya yung timba at umalis. Pero yung isa nagpatuloy. Kahit na parang walang saysay, salok ng salok doon sa balon, nilalagay sa basket, hanggang sa maubos ang laman ng balon. Pagtingin niya sa ilalim, naku, may kumikislap. Isang singsing na may diamante. Sabi niya, "Ngayon ko naintindihan kung bakit kailangan naming punuin yung basket. Ang hinahanap pala ng hari ay ang nawawalang diamante na nasa ilalim ng balon." At alam mo, ang hari ay natagpuan niya kung sino talaga ang kanyang tapat na lingkod. Kaibigan, ganyan din ng Diyos. Minsan, may pinapagawa siya sa iyo na parang walang kabuluhan. May mga pagkakataon nagtatanong ka, "Lord, may silbi pa ba to? Wala naman ako nakikitang bunga. Lord, araw-araw ako nagde-devotion pero parang wala namang nangyayari sa buhay ko. May epekto pa ba to? Lagi ko namang pinagdadasal ang pamilya ko pero ang tagal pa rin magbago ni Papa at saka si Mama. Lord, may silbi pa ba tong panalangin ko? Naglilingkod ako sa church, nag-aayos ng upuan, naglilinis, nagvo-volunteer sa social media, pero parang walang nakakapansin. Lord, may saysay pa ba to? Pinipili ko pa rin magpatawad kahit ang sakit ng ginawa nila, pero sila parang wala lang. Lord, may halaga pa ba yung pagpili ko magmahal? Ang dami kong tinutulungan, Lord, pero wala ni isa ang bumalik para pasalamatan ako. Worth it pa ba? Hanggang ngayon, wala pa rin akong breakthrough sa finances kahit tapat ako nagbibigay sa iyo, Panginoon. May bunga pa ba to? Lord, magko-conversation time pa ba ako araw-araw? Parang wala naman nangyayari. Lord, sasali pa din ba ako sa D-group? Parang hindi naman ako lumalago. Lord, isa na lang ang active sa D-group ko. Magmi-meet pa ba kami? Parang wala naman itong saysay. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang Diyos ay marunong. Ang lahat ng pinapagawa niya, mayroong purpose. Even if hindi mo pa to makita ngayon. At kapag bumalik siya, hahanapin niya ang mga tapat. Yung hindi bumitaw kahit parang walang kwenta ang gawain. Kaibigan, be prepared to present your harvest. So, paano ba tayo magkakaroon ng fruitful life? Una, manage what you have been given. Pangalawa, be prepared to present your harvest. At pangatlo, live for the master's reward. Matthew 25:23, sinabi ng kanyang Panginoon sa kanya, "Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon." Ibigan, hindi ko alam sa'yo, pero ito yung gusto ko marinig na sasabihin ng Panginoong Yesus sa akin. Magaling ang iyong ginawa. Ikaw ay mabuti at tapat na alipin. Bakit? Kasi alam ko na nagbigay ng joy sa Panginoong Yesus ang aking buhay. Kaya ako magiging masaya. Tingnan mo, sabi niya sa taong tapat, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Gusto ko na pag nagkita kami ng Panginoong Yesus ay may ngiti sa kanyang labi. Hindi dahil naging sikat ako, hindi dahil marami ako na-accomplish sa mata ng mundo, kundi naging tapat ako sa anumang pinagkatiwala niya sa akin. At higit sa lahat, Lord willing, napasaya ko ang puso ng aking Panginoon. Tingnan natin ulit ang sinabi niya, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Hindi lang niya ibibigay ang gantimpala, iimbitahan ka pa niya sa kanyang sariling kagalakan. Wow! Ito palang reward na. Pero may bonus. Ang sabi ay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Wow!
ang pagkatiwalaan ako ng presidente ng Pilipinas, nako, isang honor. Pero ang Diyos na lumikha sa akin at pagkakatiwalaan ako ng maraming bagay sa langit, hindi ko maubos maisip. Kaya kapatid, mamuhay ka para sa gantimpala ng Panginoon. Live for the Master's reward. Hindi masama na ma-motivate tayo ng gantimpala. Sa totoo lang, may mali kung hindi tayo na-excite sa gantimpala ng Diyos. Kapag sinabi mong ayoko mag-serve kay Lord dahil sa reward, gagawin ko to ng walang iniisip na kapalit. Magandang pakinggan pero minsan pseudo-spiritual yan. Parang spiritual sa labas pero hindi align sa disenyo ng Diyos sa loob. Kasi tandaan natin, ang Diyos mismo ang naglagay ng desire sa puso natin para sa gantimpala. At hindi niya lang tayo pinapayagang asamin natin ito. Kung hindi, natutuwa pa siya kapag inaasam natin ito. Sabi nga sa Hebreo 11:6, ang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taos-pusong humahanap sa Kanya. Kaibigan, rewarder ang Diyos. At siya mismo ang nagsabing, hanapin mo ako. At habang hinahanap mo ako, hayaan mong mangarap ka rin sa mga gantimpala kung nakalaan sa iyo. Ano ibig ko sabihin? Halimbawa, sinabihan ko ang isa sa mga anak ko, anak, kung aayusin mo ang buong bakuran natin, lilinisin mo ito sa Sabado, bibigyan kita ng 500 pesos at isasama kita sa paborito mong restaurant. Tanong, masama ba kung ine-expect niya yung 500 pesos? Masama bang ma-excite siya na kumain kami sa labas? Hindi, di ba? Ako ang nag-alok, ako ang nagplano at gusto ko rin gustuhin niya yung gantimpala. Ganon din si Lord. May mga nagsasabi, si Lord wala namang utang na loob sa atin. Dapat nga maglingkod tayo sa Kanya kahit walang kapalit. Totoo naman. Hindi tayo dapat mag-demand kay Lord. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nag-serve ako ha? O asa na yung reward ko? Kapag tayo na yung nagdidikta, Lord, dapat lang i-reward mo ko. Naku, ito yung mali. Pero kung ang Diyos mismo ang nagsabing may gantimpala siya para sa mga tapat at ayaw mo tanggapin yon, parang sinasabi mo, ayokong bigyan mo ako, Lord. Okay na ako sa wala. Isipin mo to, ginawa ng anak ko ang trabaho pagkatapos sinabi niya sa akin, Tay, ayoko ng bayad. Ayoko ring sumama sa dinner. Anong mararamdaman mo bilang ama? Masasaktan ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil hindi niya gustong makasama ako. Ganon din ng Diyos. Hindi lang siya nagbibigay ng gantimpala. Kasi ang gantimpala siya mismo. At gusto niyang i-share ang joy niya sa mga anak niya, naging tapat hanggang dulo. Kaya kapatid, don't settle for survival. Live for the Master's reward. Ibigay mo lahat. Magsikap ka, maglingkod ka, magmahal ka, magpatawad ka. Dahil may gantimpalang darating. Hindi lang regalo, kundi mismong kagalakan ng Panginoon. Gagantimpalaan ng Diyos ang isang batang lalaki na bibili sana ng bola ng basketball pero binigay na lang niya sa gawain ng Diyos. Gagantimpalaan niya ang isang kabataan na pinili ang kalinisan at kabanalan kahit ang paligid niya puno ng tukso. Gagantimpalaan niya ang asawa na buong pusong nag-alaga sa asawa niya na may Alzheimer's. Gagantimpalaan niya ang nanay na buong tiyagang pinalaki ang anak na may kapansanan sa katawan o isipan. Gagantimpalaan niya ang batang masaya pa rin kahit may kapansanan dahil pinili niyang magtiwala sa Panginoong Hesus. Gagantimpalaan niya ang mga hindi marunong sa maraming bagay pero naging tapat na sumunod sa Diyos. Gagantimpalaan niya ang magagaling na hindi naging mapagmataas kundi naging mapagkumbabang lingkod. Gagantimpalaan niya ang mga magulang na naging magandang halimbawa ng buhay ng Panginoong Hesus sa kanilang anak. Gagantimpalaan niya ang mga anak na pinili pa rin sumunod sa Panginoong Hesus kahit masama ang naging halimbawa ng magulang. Gagantimpalaan niya ang mga nagdusa habang nagtitiwala. Gagantimpalaan niya ang mga tumulong sa mga nangangailangan. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa Matthew 16:27, ito ay sapagkat paparito ang anak ng tao sa kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ng kanyang mga anghel. Gagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa kanilang mga gawa. Hindi lang pananampalatayang kinikilala ng Diyos, pati ang pagkilos, pati ang kabutihan, pati ang kabayanihan sa pananampalataya. At kahit ang maliit na bagay ay hindi nakakalimutan ng Diyos. Mark 9:41, dahil kayo ay kay Kristo, maaring may magbigay sa inyo ng isang basong tubig sa pangalan ko. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi mawawalan ng gantimpala ang taong iyon.
Luke 14:13-14, kung naghanda ka ng isang piging, tawagin mo ang mga dukha, mga lumpo, mga pilay, mga bulag, at pagpapalain ka dahil wala silang maigaganti sa iyo sapagkat ikaw ay gagantihan sa muling pagkabuhay ng mga matuwid. Luke 6:35, ibigin ninyo ang mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng kapalit at ang gantimpala ninyo ay magiging malaki. Luke 6:22-23, pinagpala kayo kapag kinapopuotan kayo ng mga tao at kapag tinatakwil nila kayo. Pinagpala kayo kung pinahiya kayo ng mga tao at tinuturing nila ang inyong pangalan na tulad sa masama. Pinagpala kayo kapag ang mga ito ay ginawa sa inyo dahil sa akin na anak ng tao. Magalak kayo sa araw na iyon at lumukso sa kagalakan. Narito, malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Grabe! Meron pang mga corona para sa mga faithful. Corona ng buhay para sa mga nanatiling tapat sa gitna ng pagsubok at pag-uusig. Pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok dahil kapag siya ay nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa Kanya. Maging tapat kayo kahit hanggang kamatayan at bibigyan ko kayo ng gantimpalang putong ng buhay. Revelation 2:10. Sabi ni John Calvin, "It is my happiness that I have served Him who never fails to reward His servants to the full extent of His promise." Kaya kaibigan, kung naramdaman mo walang nakakita sa ginagawa mong tama, kung parang walang nakakapansin sa pagsunod mong tahimik at tapat, may Diyos na nakakita at siya hindi maramot sa gantimpala. Live for the Master's reward and make your life fruitful. Because what you do in faith, love, and obedience will never be forgotten in heaven. Imagine mo ito, tapos na ang buhay mo, dinala ka sa isang tahimik na silid, may dalawang upuan, isa para sa iyo, isa para sa Diyos. Isang malaking screen ang binuksan ni Lord. Nandun ang title, pangalan mo, halimbawa, Mike, The Life You Could Have Lived. Yun yung title. Parang Netflix sa langit. Pero ito yung title ng episode, What Might Have Been. Isipin mo, pinapanood mo kung ano sana ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Kung sana'y naging tapat ka, anong ginawa niya? Sana. Kung sana'y nagtiwala ka, pinakita doon yung miracles na ginawa niya sana sa buhay mo. Kung sana'y hindi mo nilibing yung talento mo, pinakita niya doon yung lawak ng ministry na nagawa mo sana. Makikita mo ang mga taong sana'y naabot mo. Ang pamilya na sana'y naliwanagan dahil sa ministeryo mo. Pinakita sa iyo ang church na sana'y lumago. Ang karakter na sana'y nahubog sa iyo. Pinakita ang dami ng mga spiritual na anak mo. Mga taong gumawa ng alagad na gumawa din ng alagad dahil sa katapatan mo. Ipinakita lahat ng Diyos sa iyo kung ano ang nangyari kung isinuko mo lang lahat sa Diyos. Grabe, no? Nakakalungkot kung meron pala akong hindi binigay sa Diyos. Nakakalungkot kung hindi ko pala sinuko ang buhay ko sa Kanya at hindi ko siya pinansin. Nakakalungkot kung ibinaon ko lang sa lupa lahat ng binigay sa akin ng Diyos. Pero kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Buhay ka pa, humihinga ka pa. At ang magandang balita, yung Netflix ng buhay mo, hindi pa tapos. Pwede mo pa itama. Pwede mo pang itaya. Pwede mo pang ipamuhay ang tapat mula ngayon. May choice ka ngayon. Pwede mong piliing mabuhay na lang ng paikot-ikot, gigising, trabaho, uwi, kain, tulog, repeat. Pero pwede mo ring piliin ang mas dakilang paraan, ang mabuhay para sa gantimpala ng Panginoon. Tandaan mo, kaibigan, you may not be successful in the world's eyes, but if you are faithful in God's eyes, you are victorious. Sabi nga yon ni Jim Simbala. So live for the Master's reward. Huwag kang mabuhay para sa likes, promotions, o applause ng mundo. Mamuhay ka para marinig mo balang araw, magaling, mabuti at tapat na alipin, pumasok ka sa aking kagalakan. Make your life fruitful. Finish well. Live for His well done. Kaibigan, marahil kinausap ka ng Diyos ngayon. Panahon na para isuko mo ang buong buhay mo sa Panginoon. Huwag mo na ipagpaliban. Ang Diyos ay hindi lang naghahanap ng tapat na lingkod. Hinahanap niya ang puso mong handang maniwala, sumuko at magmahal sa Kanya.
Manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus at gusto niya ma-restore ang nagmamahalang relasyon sa iyo. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko na ako po'y makasalanan. Kailangan po kita. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Nananampalataya po ako na ikaw ay namatay para sa aking mga kasalanan at nabuhay kang muli upang ako'y bigyan ng bagong buhay. Sa oras na ito, sinusuko ko na ang aking buhay sa iyo. Pumasok ka sa aking puso, maging Panginoon ka at tagapagligtas ng buhay ko. Simula ngayon, nais kong mamuhay, hindi para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Para sa iyong layunin at para sa iyong gantimpala. Salamat sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong kaligtasan. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin, bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibagay mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Francis Chan, our greatest fear should not be of failure but of succeeding at things in life that don't really matter. Kapatid, baka tagumpay ka sa mata ng mundo pero sa mata ng Diyos wala pala itong halaga. Baka busy tayo pero hindi fruitful. Baka successful tayo pero hindi faithful. Ngayong araw, inaanyahan tayo ng Diyos na suriin ang buhay natin at itaya ito sa kung ano ang tunay na mahalaga. Pag naging faithful tayo sa Kanya, ang buhay natin ay magiging fruitful. Paano? Una, manage what you have been given. Lahat ng meron ka, oras, talento, yaman, buhay ay hindi sa'yo. Ipinagkatiwala lang yan ng Diyos. At balang araw, ipagsusulit natin ito. Pangalawa, be prepared to present your harvest. Haharap tayong lahat sa Diyos. Hindi niya tatanungin kung gaano ka kagaling o kasikat, kundi ginamit mo ba ang buhay mo sa paraang makapagbibigay ng kaluwalhatian sa akin? Kaya kapatid, wag mo ibaon ang talento mo. Gamitin mo ito, palaguin mo. Pangatlo, live for the Master's reward. Mamuhay para sa gantimpala ng Panginoon. Hindi masama ang umasa sa gantimpala ng Diyos. Siya mismo ang nag-alok nito at hindi siya nakakalimot. Kahit isang baso ng tubig na ibinigay mo sa kanyang pangalan, may gantimpala. Ang bawat kabutihang ginawa mo kahit walang nakakita ay nakikita ng Diyos. Ngayong alam mo na ang halaga ng bawat araw. Ngayong alam mo na may Diyos na nagbibilang ng bawat kabutihan. Ngayong malinaw na ang gantimpala ay darating, mamuhay ka para sa well done, good and faithful servant. Hindi para sa likes, hindi para sa applause, hindi para sa yaman ng mundo, kundi para sa gantimpalang walang hanggang kasama ang Panginoon. Kapatid, don't waste your life. Make it count. Make it fruitful. Live for Master's reward.